Kumusta po? Maaari na kayong umupo. Salamat, teacher. Kumusta kayong mga bata? Okay lang, teacher. Kumain ba kayo ng inyong agahan? Opo, teacher. Mabuti dahil ang pagkain ng agahan ay napakahalaga sa atin dahil ito ang nagbibigay ng lakas at malusog na katawan. Ngayon, tingnan ninyo ang inyong katabi. Sino ang lumiban sa klase? Wala po, teacher. Mabuti. Kapag kayo ay liliban sa klase mga bata, dapat kayo magpapadala ng liham o sulat upang malaman ni teacher kung ano ang dahilan ng inyong pagliban. Naiintindihan ba mga bata? Opo, teacher. At bago natin formal ang simulan ng ating talakayan, hayaan mo munang ipakilala ko sa inyo ang ating mga alituntunin sa silid-aralan. Pakibasa ng sabay-sabay mga bata. Makinig ng mabuti. Ayusin ang pagkaupo. Makilaok sa mga gawain. At respetuhin ang bawat isa. Ito ang mga alituntunin na dapat nating sundin upang ang daloy ng ating diskusyon ay matiwasay at mapayapa. At bago yan, may mga larawan akong idinikit dito sa pisara. Ang gusto kong gamitin ninyo ang inyong obserbasyon at pag-iisip upang matukoy kung ano ang nasa larawang ito. Handa na ba kayo? Handa na po. Unang larawan. Ano ang nakikita niyo sa larawang ito? Ako, teacher. Letters ba? Ito po ay nagpapagnanap ng pagsamba po sa puno, teacher. Tama, ito ang taong ito ay nagsasamba sa puno. Ang ating mga ninuno noon ay sumasamba sa kalikasan dahil naniniwala sila na may espiritu sa kalikasan. At ito ang iyong gantimpala, Kuya Joshua. Thank you, teacher. Ang paniniwalang ito ay tinatawag na animismo. Naniniwala sila na may espiritu sa kalikasan. Kaya nag-aalay sila ng pagkain at nanalangin. Sa tingin ninyo, may mga paniniwala pa rin bang ganito sa ngayon? Teacher! Ate Precious? Opo, teacher. Meron pa rin pong mga taong gumagawa ng mga ganyang gawain o ritual, pero hindi na po sila common. Nandun po sila sa mga liblib na parte ng ating puro lugar. May ilang lugar pa din dito sa Pilipinas na nag-aalay sila para may masaganang ani at proteksyon laban sa sakuna. Bigyan natin ng tatlong palakpak si Ate Precious. Sa pangalawang larawan, ano ang nakikita niyo sa larawang ito? Ate Geraldine? Nag-aalay sila ng pagkain sa puro. Tama. Ito ay may pagkain o isang ritual na nag-aalay sila ng pagkain sa namatay. Bakit kaya mahalaga ito sa ating kultura? Ang pag-alay ng pagkain o paggalang sa namatay. Ate Aliyah? Siguro, teacher, dahil ito ay magpapakita ng pagmamahal at pag-commemorate sa namatay na teacher, loved one. Tama. Mahalaga ito sa ating kultura upang hindi natin malilimutan ang mga mahal natin sa buhay at maipakita rin natin na may respeto tayo sa kanila kahit wala na sila. Ang ganito, ito ay isa sa mga sinaunang kaugaliang nagpapakita ng pagpapahalaga sa pamilya at espiritualidad. Ngayon, dumako naman tayo sa pangatlong larawan. Ano ang makikita niyo sa larawang ito? Ate Rachel? Ito ay baybayin, teacher. Tama, ito ang ating sinaunang alpabito. Ang baybayin ay binubuo ng 17 titik na may 3 patinig at 14 na patinig. Ito ay isang patunay na kahit noon pa man ay may sarili na tayong sistema sa pagsulat noon. Sa pang-apat na larawan, ano ang nakikita niyo sa larawang ito? Teacher! Ate Rian? Bahay ko po, teacher. Tama, ito ay
layunin. Pakibasa ng sabay-sabay mga bata. Naipangiliwanag ang mga sinaunang paniniwala, kaugalian at kontribusyon ng mga kabiasang Asyano sa pagkakabuo ng lipunan at pagkakakilanlang Pilipino. Nakakagawa ng malikhaing presentasyon, poster na nagpapakita ng mga impluwensyal na sinaunang kabiasang Asyano sa pagkakabuo ng lipunan at pagkakakilanlang Pilipino. Napapahalagahan ang ambag ng sinaunang kabiasang Asyano sa ating kasalukuyang kultura sa pamamagitan ng pagsasalita. Ito ang mga layunin na dapat natin makamit pagkatapos ng diskusyon. Ang ating tatalakayin ngayon ay tungkol sa mga sinaunang kabihasnang Asyano, ang pagkabuo ng lipunan at pagkakakilanlang Pilipino. Ate Genevieve, ang sagot ni Ate Genevieve ay Ngayon, may gagawin tayong aktibidad. Ipapangkat ko kayo sa 4 na grupo. Ito ang unang pangkat, pangalawang pangkat, pangatlong pangkat, at pang-4 na pangkat. Ang gagawin niyo lamang ay pakibasa ng panuto mga bata. Bawat grupo ay may isang paksa na inyong pag-aaralan. Kayo ay magbabasa ng isang maikling impormasyon tungkol sa inyong paksa at iuulit ito sa malinis na blank paper. Grupo ay may isang paksa na inyong pag-aaralan. Bibigyan ko kayo ng isang paksa or kada grupo. Saan yung unang pangkat? Pangalawang pangkat, pangatlong pangkat, at pang-4 na pangkat. At bago nyo simulan yan, mayroon tayong criteria. Nilalaman, 10 puntos, pagkamalikhain at presentasyon, 10 puntos, kalinisan at kaayusan, 10 puntos, sa kabuuan, 30 puntos. At ang inyong mga puntos ay ilalagay ko dito sa ating talaan ng puntos. Bibigyan ko lamang kayo ng 5 minuto upang gawin ang inyong aktibidad. Dito nyo i-bubukin. Ang inyong 5 minuto ay magsisimulan. Thank you.
Tapos na kami. Okay, may isang minuto na lamang kayong natitira. May tatlong segundo mo lamang kayo upang tapusin ang inyong poster. Ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno. Tapos na ba kayo lahat? Ipapakita ninyo ang inyong mga likhang sining at ipaliwanag ito. Magsisimula tayo sa unang pangkat. Unang pangkat, ano ang inyong iginuhit? Mga kaklase, ito ang aming ginuhit. Puno at bato. Kasi ang drawing namin ay tungkol sa paniniwala at relihiyon ang animismo. Kasi noon, ang mga animismo ay naniniwala sa malalaking puno at bato. Kasi kala nila may espiritu daw. May namumungay daw sa mga malalaking bagay. Yun lang po. Napakahusay ang ginuhit ng unang pangkat ay puno at bundok dahil naniniwala ang ating mga ninuno noon na may espiritu sa loob ng puno at bundok. May tanong ako sa inyo unang pangkat. Napansin niyo ba kung paano nagbago ang ating mga ninuno sa paniniwala nila ngayon? Sa paglipas Oo, dahil ang ating mga ninuno noon ay sumasamba sila sa kalikasan. Ngunit ngayon, sa pagdating ng Islam, marami ng Pilipino ang naging Muslim at hanggang ngayon may mga Muslim pa din na naging na Muslim, lalo na dito sa Mindanao. Ang pinapakita ng ating kultura at paniniwala ay patuloy na umuunlad sa pagdaan ng panahon. Bigyan natin ng 5 palakpak ang unang pangkat. At ito ang inyong gantimpala. Ang sunod naman ay pangalawang pangkat. Ano ang inyong iginuhit? Ang aming iginuhit ay patungkol sa sining at panitikan. So, ang mga ito ay nagsisimbolo ng mga baybayin ng ating ginagamit, ang ginagamit ng ating mga ninuno noon. At ito naman, ang guhit na ito ay simbolo ng isang awitin, malikhaing awitin. Tama. Napakahusay na. At ang sinabi namin sa baybayin ay, mahalaga ka sa akin. Napakahusay ang ginuhit ng pangalawang pangkat ay isang napapakita ng baybayin o nakasulat na mahalaga ka sa atin at ginuhit rin sila ng musika na ginagamit ng ating mga ninuno noon. Ang sining at panitikan ay ito ang nagpapakita na ating pagkakakilanlan bilang Pilipino. Kahit noon pa man na ang ating mga ninuno ay malikhain na sila at malikhain at may mayaman na tayong kultura at sa pamamagitan nito ang unti-unting napupog ang pagkakakilanlan nating mga Pilipino. Mga bata, ang sining at panitikan ay hindi lamang libangan kundi ito ay isang paraan sa pagpapasa ng kalaman mula henerasyon hanggang henerasyon. Bigyan natin ng 5 palakpak ang pangalawang
ngayong araw, meron po tayo, kasi noon po teacher, meron po tayong class, kasi noon teacher, maliwalas pa po ang mga hangin, kaya napaka-asin pa po ng ating clouds. At noon po teacher, sa bahay ko po, meron po mga tanim, at iba't ibang klase teacher, mushroom, tapos repolyo, tapos mga gulay at butas teacher. Napakahubasay. Ang ginuhit ng pangatlong pangkat ay ito sa tirahan ng mga ninuno o ang bahay kubo. Ang tirahan ng ating mga ninuno ay inaangkop sa klima at kalagayan ng kanilang panahon. Sa tingin ninyo, ano kaya ang masasabi nyo rito kung bakit ito ang tirahan ng ating mga ninuno noon? Kasi po noon, teacher, is wala pa po mga semento para makagawa ng bahay. Kaya ang ginagawa po nilang bahay nila is yung mga kawayan, amakan, tapos yung teacher, yung mga nipa, teacher. Kaya ganito po kasi nipa po ito, teacher. Kasi po ang nipa, may ganyan-ganyan po, teacher. Tapos halos po ng bahay po, teacher, is brown kasi patay na po yung kahoy na ginagamit nila. Tama. Noon naman, marunong na ang ating mga ninuno na gumawa ng tamang materialis o gumamit ng tamang materialis upang makabuo sila ng kanilang bahay. Bigyan natin ng ibang palakpak ang pangatlong pangkat. Ito ang inyong gantimpala. Ngayon, sa huling pangkat, ano naman ang inyong iginuhit? Ang ginuhit po namin teacher ay nagpapagila ng paraan ng pagpapahalaga sa mga yumao. At pinapakita rito teacher ang pagbibigay ng pagkain, mga flowers, chocolate teacher na nagpapakita ito ng pag-aalala at pagrespeto ng yumao namin na mga teacher. Magaling! Ang ginuhit ng pang-apat na pangkat ay tungkol sa paraan ng pagpapahalaga sa mga yumao. Ang ating mga ninuno ay may sariling paraan sa paglilibing at paggalang sa mga namatay, na hanggang ngayon may ilang mga tribo pa din na gumagawa ito ng mga ganitong tradisyon. Ano ang masasabi ninyo rito? Kung bakit yung may mga ibang tribo pa din na gumagawa ng ganitong tradisyon? Kasi nagpapakita ito ng pagmamahal at pag-aalala sa kanilang mahal sa buhay na namatay na teacher. Tama, ito ay nagpapakita ng pagpapahalaga sa mga namatay. Na kahit noon pa man, mahalaga na ang pamilya at pagbibigay galang sa pamilya. Ang tradisyong ito ay patuloy pa rin na umunlad, patuloy pa rin ginagawa. Tama. Dahil dyan, bigyan natin ng 5 palakpak ang pang-apat na pangkat. Napakahusay ng inyong mga presentasyon mga bata. At dahil dyan, lahat ng grupo ay bibigyan ko kayo ng 30 puntos. Mga bata, lagi nating tandaan na ang ating kultura ay hinubog ng kasaysayan. Mahalaga